Hello, kamusta tayo lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ kasi binigyan niya tayo ng pag-asa sa buhay. Nung dati, hindi natin alam yung direksyon natin, kung sino ba tayo, at kung saan tayo pupunta. Si Jesus ang nagturo sa atin kung saan tayo pupunta. Si Jesus din ang nagturo sa atin kung saan tayo galing. Kaya ngayon hindi na tayo naguguluhan kung ano ba tayo. Dahil kay Jesus Christ. Kaya lagi tayo magpapasalamat kay Jesus Christ. Kanyang pagmamahal sa atin. I-share ko lang, no? Bago tayo magbabasa ng Bible. Mag-check kasi ako sa internet. Tapos may nakita ako ng mga top 10 richest leaders, religious leaders in the Philippines. Sa lahat yun, yung top 10 religious leaders na yun, lahat ng kanilang church na pinamumunuan, nangingi sila ng tithes. Kaya, yumayaman sila. So, hindi nila naiintindihan yung na ang tithes ay galing sa high priest, dapat yung mga nagkukumukuha ng tithes, at mga Levites. So, hindi siguro nila nabasa, o baka hindi nila naiintindihan ang ibig sabihin nun. At saka yung mga tao na nanghihingi ng tithes, itinuturo nila yung pinaprioritize nila yon over other things. Kunyari, bago ka pa lang na umattend sa kanila, sa una hindi ka nila i-require. No? Sa una, hindi ka pa member, hindi ka pa pwede magbigay ng tithes. Pero gigil na sila. gigil na sila, no? Kailangan maging member to. Paano ka magbigay na ng tithes? Ganun sila. Okay? Yun. Ang kulto or cult na tinatawag, mga religious cult, may mga signs yon. Hindi ko sinasabi na yung 10 religious leaders cult sila, no? Pero may mga signs yon na makikita mo sa mga samahan nila. Example, kung naka-confine lang yung kanilang denomination, or naka-confine lang yung kanilang belief sa isang country, tapos ang namumuno sa kanila is prophet, sasabihin, prophet ako, ganon, or apostle. Yon ang laging sinasabi nila sa mga leaders nila. Pag sinabing prophet, apostle, magduda ka na, no? Pag sinabi nga chosen by God, magduda na tayo, ha? Kasi lahat naman tayo chosen by God eh. Lahat tayo. Ngayon, pag sinabing ito ang prophet natin kasi, magduda na tayo. Kasi sa ibang country, ganun din ang tawag nila sa mga religious leaders nila, na mga nanloloko ng mga tao, gaya nung sa Mexico na nabanggit natin dati. Prophet din ang tawag, chosen by God din ang tawag. So, isa pang sign, confined lang sila sa isang location. Okay? Confined lang sila sa isang country. Ngayon, kung nakapunta man yung group na yon sa ibang country, nakapag-spread ng kanilang mga beliefs, mga false teachings nila sa ibang country, karamihan ng mga members nila sa ibang country, kapareho nila ng lahi. Tapos, mangilan-ngilan sa mga nakakuha nila na mga members, meron doon mga iba ang lahi. Naintindihan niyo yon? Tapos magtataka ka na ang namumuno sa kanila, example, no, sabi niya, apostle daw siya. Tapos ang next na mamumuno sa lineage niya ay yung anak niya. Or tapos pagkatapos ng anak niya, yung apo naman niya, hindi na mawala sa kanilang lahi yung pagiging
leader. Kung makikita natin sa Old Testament, yung mga prophets doon, may mga asawa rin, okay? May mga anak din sila. Ngayon, iba yung prophet na itinuturo, na na-assign ni Almighty Father, prophet yun, ano? Ngayon, yung mga prophet na yun, mga totoong prophet yun, may mga anak yun. Ang ginagawa ni Almighty Father, pag masama ang ugali ng mga anak ng mga prophet na yun, hindi yun na magiging tagapagmana ng pagiging prophet. Kundi ang ginagawa ni Almighty Father, pinuputol na niya. Nag-iisa lang yung prophet, yung tatay, tapos yung mga anak, pinuputol na niya. Dahil wicked. Ang nangyayari sa Old Testament, pinapatay ni Almighty Father. Pinaparusahan ni Almighty Father. So, doon mo makikita kung ang isang inaatinan mo, pinaniniwalaan mo na religious leader mo, na beliefs mo, ay nakasali ka sa isang kulto. Okay? Ngayon tayo ito, hindi ako nagtatayo ng religious denomination dito, hindi ako nagtatayo ng kulto, hindi ako nanghingi ng tithes and offering, hindi ako nagpapanggap na ako ay isang apostle, ako ay isang chosen by God, hindi ako nagpapanggap na prophetess, wala ganun. Binabasahan ko kayo ng Bible. Sinashare ko sa inyo, kabaitan ni Almighty Father. Sinashare ko sa inyo yung buhay ko. Para hindi nyo gayahin yung mga kamalian ko, mga pagkukulang ko kay Almighty Father, para hindi nyo gayahin. So alam na natin ibig sabihin ng kulto, no? Na kunyari, kay Almighty Father siya, pero kung susuriin mo na mabuti, yung leader nyo, tapos after ng leader nyo, yung anak naman ang susunod na magiging leader, hindi ganon. Okay? Merong si Jesus mismo na mamimili ng leader. Kung totoong yung sinasaniban niyo or kasali kayo sa isang denomination or religion, ay kung totoo, si Jesus ang namimili kung sino ang papalit. Hindi yung mana-mana na mamana mo sa magulang mo. Kasi pag ganun, yun ay isang family business. At hindi nakafocus yung Almighty Father sa tithes and offerings. Nakafocus yung Almighty Father, give to God what is to God's. Ano yung para kay God? Material things ba? Ibinigay na nga ni Almighty Father yung tithes sa mga Levites, kasi yung mga Levites, hindi sila magmamana ng lupain sa Israel. Wala silang pangalan. So kung titingnan nyo yung mapa ng Israel, nung pagdating nila from Egypt, walang allotted na lupa para sa mga Levites. So kung yung religious leaders niyo may lupa, magtaka kayo kasi bakit nanghingi ng tithes kung may lupa siya na kanya, no? Sana naintindihan ninyo. Tutulungan ko kayo mag-isip. At ang tinuturo lagi ay nakabase sa Bible. Hindi yung kukuha ka lang ng isang verse para maisama mo yung gusto mong mangyari or yung gustong mangyari ng leader mo. Kasi yung leader nyo minsan kukuha lang ng isang verse, tapos mag-share na ng kung ano ang gusto niyang mangyari, kung ano ang interpretation niya, na para sa ikabubuti niya lang or para sa ikabubuti na makaka-benefit siya. Ngayon yung sinishare ko sa inyo, hindi ko sinishare sa inyo na para maka-benefit ako, dahil wala akong mabe-benefit sa inyo. Ang nag-iipon tayo ng inheritance in heaven, ng treasures in heaven. Yun ang tinuturo ko sa inyo, yun ang sinishare ko sa inyo, dahil yun ang nababasa natin sa Bible. Pero meron dyan mga tao na na-trap na sila, no? They are deep into their beliefs sa cult na sinakasali sila. Huwag kayo mag-aalala. Si Almighty Father ang
magpapakawala sa inyo sa bondage ng kung saan man kayo kasali para mapalapit tayo kay Almighty Father. Si Almighty Father ang nakakaalam kung paano ang gagawin. Kaya lagi tayong magpe-pray. Lagi tayong magbabasa ng Bible. Hindi lang leaflet ang babasahin ninyo, ba't kayo magbabasa ng leaflet? Yung leaflet na binabasa nyo, yung nagaling sa denomination ninyo or sa religious organization ninyo, yun, nakasulat lang yun ayon sa gustong ipa-implement ng leaders. Ngayon, itong Bible, itong i-implement ni Almighty Father, guidelines to para sa atin. Sana maintindihan natin, ano? Pero alam ko meron hindi pa rin makakaintindi sa inyo. Binibigyan na kayo ng warning ni Almighty Father. Kasi gusto ni Almighty Father, lahat tayo makasama niya. Kung darating ang time na kukunin niya tayo, or darating ang time na sa pagdating ni Jesus Christ, na hindi tayo naliligaw, no? Kasi akala natin, yung pinaniniwalaan natin, yun ang totoo. Pero ang naituturo sa atin ay mali. Kaya blind leading the blind. Hanggang ngayon naghahanap ako ng masasalihan ko. Meron akong nakita, nakita ko na gusto kong ma-attend sana doon. Kaso, kasi chinecheck ko muna bago ko sasali. Gusto ko i-check muna. So, sakto, hindi sila nanghingi ng tithes, gano'n. Kasi merong isang denomination na hindi sila nanghingi ng tithes. Full gospel sila, binabasa nila lahat ng Bible. Pero isa lang ang hindi ako agree doon sa kanilang belief. At yun yung hindi sila naniniwala na ang Holy Spirit ay God din. Kasi ang Holy Spirit is God also. Like Jesus Christ and the Almighty Father. Kaya nga, di ba si Almighty Father, pinaladala niya si Jesus Christ. And after naman, si Jesus Christ naman, pinaladala niya sa atin ang Holy Spirit. So, yun ang hindi ako na agree doon. Kaya hindi na lang hahanapin ko pa rin yung sasalihan ko na group. Hinahanap ko sila. Sana sumakita ko na sila. Kasi magpapasakop ako. No? Kung ano ang gusto ni Almighty Father. Magpapasakop ako dun sa group na yung nagsasabi ng totoo, nagbabasa ng Bible, yung walang sinasabing ito si apostle ganyan. Hindi, ba't sinasabi yung leader niyo apostle? Ibig sabihin ka-level niya si Paul ba or si Peter, ganun ba yun? Bakit niya nila sinasabi yung leader niyo ay prophet, ka-level niya ba si John the Baptist, sila Isaiah, ganun ba yon? Meron naman isa, no, yung pinaghahanap ng ng FBI. Siya raw ito yung chosen by God, pero ang ginawa naman niya, ang dami naman niyang ginawang asawa. At gusto niya lahat ng ginto dalhin daw sa kanyang sa kanyang congregation. Yun ang utos niya. Literal na ginto, no? Gusto niya dalhin daw sa kanyang congregation, yun daw yung pinag-uutos. Kaya hindi ako naniniwala doon. Una pa lang. Kaya ngayon nalagay na siya sa FBI wanted list. Basahin na natin dito na tayo sa Luke chapter 20
Pero last time, ang binasa natin, yung Matthew chapter 22. Oh, sa Matthew chapter 22 tayo last time. Yun yung wedding banquet. Iba yun sa great feast, no? Kasi itong wedding banquet, yung son dito, si Jesus Christ. Tapos, yung bride niya, tayo yung bride of Jesus, para makuha natin ang inheritance natin, maging anak tayo ng Diyos. Kasi tayong mga Gentiles, hindi tayo Jew, diba? So, para maging anak tayo ng Diyos, adopted na tayo, na magiging adopted tayo, or nakalagay dito na magiging bride of Jesus tayo. Dahil, di ba pag yung isang lalaki ikinasal sa babae, yung wealth ng lalaki napupunta rin sa babae. So, hati sila. So, ganun din kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, yun ang parang inihahalin tulad. Okay? Hindi naman talaga totaling ikakasal, kundi inihahalin tulad. Kaya nga, bride of Jesus tayo. So, ipaprioritize natin si Almighty Father. Siya kasi Jesus Christ, hindi yung kung ano mga bagay na meron dito sa lupa. Lahat tayo invited sa wedding banquet. Pero, few are chosen. Kailangan malinis yung damit natin. Ano ba yung malinis ang damit? Malinis yung ating mga gawain, no? Pinapractice natin yung gawa natin. Dapat yung damit natin parang kay Jesus Christ, yung pure. Paano magiging pure ang damit natin? Kay Jesus Christ, dahil sa kanyang dugo, na nung naipako siya, nalinis tayo. Yung pagkatao natin naging malinis. White as snow. Kahit na yung kasalanan natin red as scarlet, naging white as snow. Nakasulat yun sa Isaiah. Isaiah chapter 1 verse 18. Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be like wool. Okay? Dahil kay Jesus Christ, magiging malinis tayo. Kaya yun ang daladala nating damit in heaven. At nagbabayad ng imperial tax kay Caesar. So, yung mga tao dito sa earth, nagbabayad ng tax sa government. Pero tayo, susunod tayo sa government, no? Pero ibibigay din natin ang para kay God. So, ano ang para kay God? Tayo. Kung ano ang talagang kanya. So, sino ba ang para kay God? Tayo, dahil tayo ay kanyang mga anak. Sa kanya tayo galing. Siya ang ating creator. At sa heaven, para tayong mga angels. At yung greatest commandment, mahalin si Almighty Father. Kasi pag minahal natin si Almighty Father, susundin natin lahat ng kanyang mga pinag-uutos. Kasama na ron yung mamahalin natin yung kapwa-tao natin. Respeto natin. At si Jesus, kahit son of David siya, ang tawag naman sa kanya ni David ay Lord. The Lord said to my Lord. So, alam ni David na sa kanyang lineage manggagaling si Jesus Christ na Lord of Lords and King of Kings. So, dito tayo sa Luke chapter 20. Pero bago yung Luke chapter 20, nandun sa Luke chapter 19, si Zacchaeus, na yung tax collector, yung chief tax collector, malit na tao lang siya, umakyat siya ng puno, nakita siya ni Jesus. Kilala siya. Kahit makasalanan si Zacchaeus, selfish,
si Zacchaeus. Hindi natin alam, baka pinipintasan siya ng mga tao, no? So, dahil sa pinipintasan siya, ang gagawin niya, gaganti ngayon siya, hingan ko kayo ng malaking tax. No? Kaya yung mga tao, galit sa kanya. Napapangitan na sa kanyang ugali, napapakitan pa sa kanyang stature. Pero, tanggap siya ni Jesus Christ. Kaya tayo, kahit pangit ang ugali natin, pangit ang itsura natin, tanggap tayo ni Jesus Christ. Magiging malinis tayo kung i-accept natin yung mga teachings ni Jesus Christ wholeheartedly. Ang ginawa ni Zacchaeus, no, yung half of his wealth ang ibinigay niya sa mga mahihirap, at kung sino man ang kanyang madadaya sa tingin niya, pag may nadaya siya, 4 times pa niyang ibabalik yung kanyang pagkukulang na monetary yun pera. Kaya sabi ni Jesus, today salvation has come to this house. At saka nandito rin yung parable of the 10 minas. Na yung treasure, yung minas dito, sinisimbolize na treasure, yung treasure na yun yung mga turo sa atin na Jesus Christ. Yun ang treasure, tunay na treasure. Yung mga words of wisdom ni Jesus Christ ay tinuturo sa atin, nababasa natin, yung mga salita niya. So, i-hone natin, ipapractice natin para nang sa ganon, maging matured Christian tayo at makakapag-share tayo sa maraming mga tao din ng tungkol sa kabutihan ni Jesus Christ at ni Almighty Father. Para mapagkatiwalaan tayo. Dahil kung sa maliit na bagay, hindi tayo mapagkakatiwalaan, paano pa kaya na ipagkakatiwala sa atin ang heavenly kingdom? Kung yung mga words of wisdom ni Jesus Christ, hindi natin pinapractice, hindi natin na ipinagkatiwala sa atin, hindi natin ginamit, yung pagmamahal sa kapwa, hindi natin pinractice, paano pa sa heaven ang gagawin natin? No? Hindi tayo papapasukin sa heaven. Kaya ipapractice natin. Love, joy, peace, forbearance, kindness, faithfulness, gentleness, and self-control. Nakabisa ko na, no? Kabisado ko na. Kaya yung mga hindi susunod kay Jesus Christ, kahit na Christian sila na tinatawag nilang sarili ng Christian, kahit sinasabi ng followers sila ni Christ, kung hindi naman natin sinusunod yung utos ni Jesus Christ, baliwala din. Kung hindi natin pinapractice yung teachings ni Jesus Christ, kahit sabihin pa natin na hindi, follower ako ni Christ, member ako ng ganitong denomination, follower ako, kung hindi natin pinapractice, baliwala yon. Nanonood ako ng mga binanggit ko sa dati ng mga documentaries. Kanina lang napanood ko, isang lalaki, deacon siya, tapos naging missionary pa siya sa ibang bansa. Tapos, pinatay niya yung asawa niya. So, hindi niya pinaractice, no, yung turo sa kanya. Di ba tinuturuan tayo ni Jesus Christ na mahalin yung kapwa-tao? So, hindi niya pinractice kasi asawa niya, pinatay niya. So, missionary na siya nun, tsaka deacon pa siya nun. Kaya dapat mapagkatiwalaan tayo sa mga maliit na bagay. Para sa malaking bagay, mapagkatiwalaan din tayo. Pero siya, kahit siya nagkasala, papatawad din naman siya ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ. Kasi may mga times talaga, yung mga trials, temptations, and tribulations tayo yung pagdadaanan. Kaya kailangan maging tayo,
faithful kay Jesus Christ. Kaya nga yung fruits of the Holy Spirit, diba? Nandun yung faithfulness, kindness. Ipa-practice natin. At si Jesus, tumating din sa Jerusalem, asking, sumakay siya ng colt. Winelcome siya ng mga tao. Tuwang-tuwa sa kanya. Ito yung after na nabuhay niya si Lazarus. Si Jesus lang nakagawa nun. At si Jesus Christ, gusto niya yung temple ni God malinis. Nung time na to, yung temple ni God ay isang structure, isang building. Ngayon, ang temple ni God, ni Almighty Father, hindi na building, kundi ang temple ni God, tayo na, yung puso natin. So dito, nilinis ni Jesus yung temple, no? So ngayon, tayo as followers of Christ, yung puso natin, nilinis ni Jesus Christ at dapat natin mapanatiling malinis. Paano natin mapapanatiling malinis ang ating mga puso? Lagi tayo magpe-pray. Iintindihan natin kung saan nagagalit yung tao. Halimbawa, may tao nagagalit sa atin. Iintindihan. Ay, ba't kaya nagagalit siya? Iintindihan. Hindi natin sasalubungin yung galit ng tao. Dapat isa tayo sa mga proponent of peace. Dahil yung ating Diyos, King of Kings and Lord of Lords, ay Prince of Peace din. Kaya dapat peaceful din yung tayo sa pakikipag-kapwa-tao. Huwag tayong mangunguna sa kaguluhan, no? Ipa-pacify, kung may tao nagagalit sa atin, ipa-pacify natin. Alamin natin kung bakit kaya ba nagagalit sa akin. Pag-usapan natin yan. Di ba sabi, make peace with your adversary. Kung ayaw ng peace ng adversary mo, ng kaaway mo, ng nangaaway sa'yo, wala tayong magagawa, no? Si Almighty Father, ibibigay natin lahat si Almighty Father. So dito sa Luke chapter 20, nabasa na rin natin ito sa book ni Matthew, Mark, and John. Pero babasahin pa rin natin. One day, as Jesus was teaching the people in the temple courts and proclaiming the good news, the chief priests and the teachers of the law together with the elders came up to him. So, galing na ba ng nabasa natin sa Matthew, sa same lang din, na yung mga chief priests, yung mga teachers of the law, elders, lumapit kay Jesus Christ. Yung mga teachers of the law sa ngayon, sila yung mga attorney, mga politicians. So makikita mo magkakasama yung mga politicians, saka yung mga leaders ng mga chief priests dito. Noon pa man, hanggang ngayon, di ba, nagsasama-sama sila? Kasi kailangan ng boto ng mga politicians. Kumukuha sila ng boto sa mga religious leaders. Kaya at yung mga religious leaders naman, nakikinabang din sila sa mga politicians. Ganon din dito, nung unang panahon, kay Jesus Christ. Kaya magkakasama sila dito. Tell us by what authority you are doing these things, they said. Who gave you this authority? Sinabi ng mga chief priests kay Jesus, sino nagbigay sila authority para paalisin yung mga nagbebenta sa temple, para magturo ka doon, para magpagaling sa mga may sakit, para gumawa kahit Sabbath day. Sinong kanyang authority yon? So, ang sinabi ni Jesus, he replied, I will also ask you a question. Tell me, John's baptism, was it from heaven or of human origin? Yung baptism ba ni John, galing ba sa
heaven yan? Utos ba yun ni Almighty Father? Or galing sa tao lang? Sabi ni Jesus Christ. Gusto lang ba ni John the Baptist na magbaptize? O galing kay Almighty Father? Yun ang ibig sabihin nito. Sa verse 5, they discussed it among themselves and said, if we say from heaven, so nag-meeting sila. Usap-usap sila. They discuss it among themselves and say, if we say from heaven, he will ask, why didn't you believe him? Kasi sasabihin ni Jesus, kung sinabi niyo natin na from heaven, yung pagbabaptize ni John the Baptist, sasabihin sa atin ni Jesus, bakit hindi tayo naniwala kay John the Baptist? O wag yun ang sasabihin natin. But if we say of human origin, all the people will stone us because they are persuaded that John was a prophet. Pag sinabi naman natin na human origin, yung pagbabaptize ni John the Baptist, babatoyin tayo ng tao kasi naniniwala sila na si John ay isang prophet. So they answered, we don't know where it was. Kasi ang sabi na, wag natin sasabihin yun. So ngayon, anong sasabihin natin? Hindi natin alam. Okay, go. So they answered, we don't know where it was from. So sagot ni Jesus, Jesus said, neither will I tell you by what authority I am doing these things. Hindi ko sasabihin sa inyo kung kanyang authority ko nakuha. Kung bakit ginagawa ko ang itong mga bagay. Sabi ni Jesus, kasi ayaw niyo akong sagutin kung kanino galing yung authority ni John the Baptist eh. Tapos, nagkwento si Jesus, no? Ng isang parable. So, napagkwento na natin ito, nabasa na rin natin ito sa Matthew, sa Mark. He went on to tell the people this parable. A man planted a vineyard, rented it to some farmers, and went away for a long time. At harvest time, he sent a servant to the tenants, so they would give them some, so that they would give him some of the fruit of the vineyard. But the tenants beat him and sent him away empty-handed. He sent another servant, but that one also they beat and treated shamefully and sent away empty-handed. He sent still a third, and they wounded him and threw him out. Then the owner of the vineyard said, what shall I do? I will send my son, whom I love. Perhaps they will respect him. But when the tenants saw him, they talked the matter over. This is the heir, they said. Let us kill him, and the inheritance will be ours. So they threw him out of the vineyard and killed him. What then will the owner of the vineyard do to them? He will come and kill those tenants and give the vineyard to others. So alam naman natin na yung vineyard is itong earth. Tapos yung mga tenants na wicked tenants na yon ay nung time na yon ay mga Jew, no? Na ipinagkatiwala ni Almighty Father ang lupa na to sa mga, ang lupain, yung vineyard, no? Kasi lupain yun sa earth, no? Ngayon, yun ang ibig sabihin nun. Ngayon, yung mga yung mga tenants, yun yung mga Jew. Ngayon, yung mga servant naman, yun yung mga prophets na pinatay ng mga Jew. Kasi ayaw tumigil sa kasalanan ng mga Jew. Pinagsasabihan sila ng mga prophets, ayaw nilang makinig. Yung iba, binubugbog nila. Yung iba, minamak nila, pinagtatawanan nila. At yung iba, pinapatay nila. Ngayon, yung may-ari ng vineyard, si Almighty Father, ang pinadala niya, kanyang Son, Jesus Christ. Ang ginawa naman ng mga Jew, pinatay si Jesus Christ sa labas ng vineyard. Tinapon siya sa vineyard at pinatay siya. Out of the vineyard. Tinapon siya out of the vineyard, pinatay siya. Parang si Jesus Christ na sa labas ng Jerusalem na ipako. So ngayon, baka akala nyo para lang sa Jew itong kwento ng parable of the vineyard. Para rin sa atin ito. Dahil tayo, na makasalanan, tayo rin ang nagpapako kay Jesus Christ. Dahil sa mga kasalanan natin, pinagkatiwala sa atin ang mundo na to. Nagpadala si Almighty Father ng mga prophets na mag-share ng Word of God sa atin. Pero ang ginawa natin, ng mga ancestors natin, mga ninuno natin, pinatay. So, kahit hindi tayo mismo ang pumatay, indirectly, nakapatay na rin tayo. Kasi mga ninuno natin yon.
At dahil din sa mga kasalanan natin, hindi tayo nakikinig. Kahit ngayon nakakapatay tayo ng tao sa pamamagitan ng salita lang. Pag naninira tayo ng tao, makakapatay tayo. Nakakasakit tayo ng tao. At si Jesus Christ, ibinigay niya ang buhay niya para sa ating lahat. Pag hindi tayo nagbago, ano ang mangyayari sa atin? What then will the owner of the vineyard do to them? He will come and kill those tenants and give the vineyard to others. Mapupunta tayo sa eternal damnation, sa hell. Doon, yung soul natin buhay. Pero wala na tayong pag-asa ron. Kasi, nandun na tayo sa puro sa apoy na yun. Ang kasama mo doon, puro mga demons. Dahil tayo naman talaga ng mga tao, hindi naman talaga tayo namamatay. Yung nababago lang, yung katawan natin nawawala. Dahil gawa lang tayo sa putik, sa alikabok. Pero yung soul natin, buhay yon. It's either in heaven or in hell. Nung pinanganak tayo, nakalimutan natin kung saan tayo galing, di ba? Pero, sabi nga sa Book of Hebrew, no? Flames of fire tayo. Ginawa tayo ni Almighty Father. Marami na ginawa si Almighty Father na flames of fire. Hanggang ngayon, meron pa ring flames of fire in heaven. Kailangan yung mga flames of fire na yon maging tao. Kasi hanggat hindi nagiging tao yung mga flames of fire na yun, hindi darating si Jesus Christ. Pero anong ginagawa natin? Sa mga sarili natin, hindi nagiging tao yung mga flames of fire. Ginagawang legal ang pagpatay, abortion, ginagawang ginagandahan pa ang pangalan, Planned Parenthood. Ginagandahan pa, no? Kasi natatakot yung mga tao na baka hindi nyo maaasikaso yung mga anak ninyo. Yun ba talaga ang dahilan kung bakit may Planned Parenthood? Sino nagpauso ng Planned Parenthood na yon? Samantalang ang utos sa atin ni Almighty Father, mag-multiply tayo, magpadami tayo. Kasi kaya inutos si Almighty Father na magpadami tayo kasi maraming mga flames of fire in heaven. Kailangan maging tao. Pero mas inuuna natin yung lust natin, lust of the flesh. Ayaw mabuntis ng mga tao, ayaw makabuntis, kaya gumagamit ng kung ano-anong mga pills na nakakasira sa katawan ng babae. So, kasalanan din yon. Sinusuway natin yung utos ni Almighty Father. Responsible parenthood, hindi yun. Hindi yun totoo. Kasi yung utos sa atin ni Almighty Father natin ginagawa. Yung mag-multiply tayo, magparami tayo. Yun ang gusto ni Almighty Father. Kasi nga maraming mga flames of fire in heaven. Kailangan pa maging tao. At pag naging tao yun, meron silang pagkakataon to inherit the kingdom of God.
Nag-aalala kasi ibang mga tao na baka hindi nila kayang buhayin ang mga anak nila. Kaya gumagawa sila ng kunyari ng pills or Planned Parenthood. Bakit kayo mag-aalala? Si Almighty Father nga ang nag-iingat sa atin, di ba? Promise niya yun sa atin. So walang pananampalataya kay Almighty Father yung gumawa ng Planned Parenthood na ipinakalat niya yung maling information sa mga tao na ang mga tao ngayon ay naniniwala sa Planned Parenthood. Pero nangyayari sa mga babae, nagkakaroon sila ng sakit. Binulag na ni Satanas ang mga tao. Tuloy natin ano. When the people heard this, they said, God forbid. Jesus looked directly at them and asked, then what is the meaning of that which is written? The stone the builders rejected has become the cornerstone. God is Psalm 118 verse 22. Si Jesus Christ, yung stone na nang-reject, mas naging powerful. He became the cornerstone. Pag naging cornerstone ka, ikaw yung pinakahaligi. Sa inyo, sa isa, kay Jesus Christ, nakalagay yung weight ng, halimbawa, kung bahay yon, pag cornerstone kasi sa ang bahay, kailangan ng, ang tawag doon, ng yung pinaka-pundasyon, maganda dapat yung pundasyon. So, yung weight ng bahay, nasa ganda ng pundasyon. Hindi masisira ang bahay kung maganda ang pundasyon. Si Jesus Christ, ang ating pundasyon bilang isang followers of Christ. Siya ang ating foundation of our faith. Sa Kanya tayo naka-anchor para hindi tayo masira. Powerful si Jesus Christ. Everyone who falls on that stone will be broken to pieces. Kasi matigas yun yung cornerstone, no? Kaya kung sino man ang nabuhulog sa cornerstone na yun ay mabibitak. So tayo, makasalanan tayo, nahulog tayo sa cornerstone, nabibitak tayo. Pag nabibitak tayo, nagiging perfect tayo. Gaya ng, pag yung bato, nahulog sa isa kapwa niya bato, pag yung malaking bato, no, nahulog, yung may balit na bato, nahulog sa malaking bato, nabibitak yun, tapos nawawala yung mga rough edges ng bato. Okay? Nakakita na ba kayo ng bato sa river? Di ba yung nakikita ng bato sa river, mga pebbles na mga, na siya, smooth na siya. Galing yon sa mountain, sa bundok, no? Sa umpisa, rough siya. Pero pagdating na sa dulo, sa pinakababa na, nagiging smooth na siya. So, ganun tayo, magiging smooth tayo, magiging perfect tayo. Dahil kay Jesus Christ. Ngayon, anyone on whom it falls will be crushed. Ngayon, yung cornerstone na yun, na si Jesus Christ yun, kung hindi sila susunod kay Jesus Christ, mahuhulugan siya ng cornerstone. Pag nahulugan siya ng cornerstone, anong nangyayari sa bato na yon na nahulugan ng cornerstone? Nadudurog. Nagiging alikabok. Nawawala ng pakinabang. So tao rin yun, na magiging mawawalan ka ng pakinabang. Sa anong pakinabang mo na lang? Eternal damnation. Wala ka ng pag-asa doon sa eternal damnation. The teachers of the law and the chief priests looked for a way to arrest him immediately. Verse 19. Because they knew he had spoken this parable against them, but they were afraid of the people. So, nung time na to, ang parable na to, para sa mga Jews, sa mga chief priests, Pharisees. Pero ngayon, buhay ang salita ni Jesus Christ, tsaka ni Almighty Father, para na rin sa atin itong mga salita niya. Verse 20, keeping a close watch on him, they sent spies who pretended to be sincere. They hoped to catch Jesus in something he said so that they might hand him over to the power and authority of the governor. So, yung governor ng time na yon ay si Pontius Pilate. So, yung king, no? Si Herod the Tetrarch.
Pero, yung governor was Pontius Pilate. Kaya naghahanap sila ng butas or ng masasabing masama si Jesus para hulihin nila. Kaya nagpadala sila ng mga spies, ng mga taong kunyari na mga believers ni Jesus Christ, kunyari naniniwala sa kanya, pero ang totoo, gusto lang siyang hulihin sa kanyang mga salita. So the spies questioned him. Ito yung mga Herodians, no? Tsaka yung mga Pharisees na nagkukunya rin mga believers niya or gusto lang magtanong. Teacher, we know that you speak the truth and teach what is right, and that you do not show partiality but teach the way of God in accordance with the truth. Sabi nila, Rabbi, alam namin na nagsasalita ka ng tama, nagtuturo ka kung anong tama, at hindi ka nagiging partial, kundi ano ka, with justice ka magturo, patas ka magturo. Sabi nila, sa pamamaraan ni Almighty Father at sa katotohanan. Niloloko pa nila si Jesus, inuuto pa nila, akala nila mauuto nila si Jesus. Is it right for us to pay taxes to Caesar or not? Dapat ba tayo magbayad ng tax kay Caesar o hindi? Ang inaantay nilang sagot ay hindi tayo dapat magbayad kay Caesar ng tax. Yun ang inaantay nila. Okay? Pero ang sagot ni Jesus, He saw through their duplicity. Kanilang doble cara, no? Yung duplicity or nakamaskara, no? Nakita niya na peke. And said to them, show me a denarius. Ipakita niyo sa akin isang denarius. Whose image and inscription are on it? Kaninong mukha ang nandun at kaninong pangalan ang nandun? Caesar's, they replied. He said to them, then give back to Caesar what is to Caesar's, and give to God what is God's. So kay Caesar, ibigay natin yung tax natin. Yan ang pinag-uutos ni Caesar. Pero kay God, ibigay natin para kay God. Ang para kay God, hindi pera. Akala ng mga tao, pera ang para kay God. Yung ibang mga nagtuturo ng mali dyan. Hindi pera ang para kay God. Ang baliwala kay God ang pera, ang mga tithes. Baliwala kay God yun. Walang value kay God yun. Kahit mga ginto, walang value kay God yun. Ang valuable kay God, tayo na mga tao, ang kaluluwa natin, ang pagtitiwala natin kay Jesus Christ at kay Almighty Father, tayo ang valuable. Tayo ang treasure na tinuturing ni God. Mahal na mahal niya tayo. Kaya kahit yung anak niya na si Jesus Christ pinadala sa atin dahil sobrang mahal tayo ni Almighty Father. They were unable to trap him in what he had said there in public, and astonished by his answer, they became silent. Natahimik yung mga Herodians, yung mga spies. Kasi nagulat sila sa sagot ni Jesus. Some of the Sadducees, who say there is no resurrection, came to Jesus with a question. Teacher, they said, Moses wrote for us that if a man's brother dies and leaves a wife but no children, the man must marry the widow. Hanapin natin yung verse na to, ha? Kasi nandito ito sa Old Testament. Yung law na to. Nasa Genesis, Deuteronomy, no? Tingnan natin dito sa Deuteronomy na chapter 25 verses 5 up to 10. Yun yung nakasulat na law na bigay ni Almighty Father kay Moses, kaya isinulat ni Moses yun. Itong pag may namatay yung asawa mo, babae ka, namatay yung asawa mo, may kapatid na lalaki, tapos wala kayong anak, kailangan magkaroon ka ng anak, yung kapatid na lalaki dapat ang mapangasawa mo. Yun ang nasa law.
the man must marry the widow and raise up offspring for his brother. Now there were 7 brothers. The first one married a woman and died childless. The second and then the third married her, and in the same way the 7 died, leaving no children. Finally, the woman died too. Now then, at the resurrection, whose wife will she be, since the 7 were married to her? Kanina siya magiging asawa sa heaven, kasi 7 yung mga naging asawa niya na magkakapatid. So sa heaven, sinong asawa siya? Sabi ng mga Sadducees na hindi naniniwala sa resurrection. Jesus replied, the people of this age marry and are given in marriage, but those who are considered worthy of taking part in the age to come and in the resurrection from the dead will neither marry nor be given in marriage. And they can no longer die, for they are like angels. So sabi ni Jesus, pag nasa heaven tayo, para tayong mga angels. Hindi na kailangan ng kasal, no? Hindi natin walang ikasal, wala. Kasi kaya ka lang naman ikakasal to procreate, to multiply. Sa heaven hindi na kailangan nun na to multiply. Para tayong magkakapatid in heaven, para tayong mga angels in heaven. And they can no longer die. So pag nasa heaven, hindi na mamamatay ang tao. They are God's children, since they are children of the resurrection. But in the account of the burning bush, even Moses showed that the dead rise. For he calls the Lord the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. So Exodus chapter 3, verse 8. He is not the God of the dead, but of the living, for to Him all are alive. So, si Jesus na nagsabi na lahat tayo ay buhay. So, yung mga ninuno natin, na nakasama ni Almighty Father, buhay sila. Kasama ni Almighty Father. Kahit akala natin hindi makasalanan yung ninuno ko na yun eh. Hindi naman natin alam kung nakapagsisi yung ninuno natin sa kanilang kasalanan. Kaya hindi natin masasabi, hindi nasa impyerno, baka nasa impyerno yon. Hindi natin masasabi. Kasi baka humingi sila ng tawad kay Almighty Father. Kahit gaano pa kadami ang kasalanan ng tao, pag nasa deathbed ka na, weak mo na, no? Wala ka nang makapitan. Ang makakapitan na lang talaga natin, si Almighty Father. Pero aantayin pa ba natin yon yung time na yon? So ngayon pa lang, gawin na natin. Ngayon pa lang. Kasi hindi natin alam kung may chance pa ba, no? Hindi natin alam yung buhay natin. Some of the teachers of the Lord responded, well said, teacher. And no one dared to ask him any more questions. Wala nang tanong kay Jesus. Wala nang ulit. No? Kasi lahat ng sagot ni Jesus full of wisdom. Then Jesus said to them, why is it said that the Messiah is the son of David? David himself declares in the book of Psalms, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for you. Psalm 110 verse 1. David calls him Lord. How then can he be his son? Paano nagiging anak ni David ang kanyang Lord? Sabi ni Jesus Christ. Walang nakasagot nun. No? Kasi nga, sa lineage ni David, manggagaling yung si Jesus Christ na King of Kings and Lord of Lords. Buhay siya bago pa man ipinanganak si David. Nung create ang mundo kasama ni Almighty Father, si Jesus, wala pa lang pangalan si Jesus noon, hindi pa lang binabanggit ang pangalan ni Jesus. Di ba Emmanuel, nung pinanganak si Jesus, God is with us. Okay? At saka ang ibig sabihin kasi ng Jesus is Savior. To deliver, to rescue. Yun ibig sabihin ng Jesus. Kaya tinatawag natin Jesus, si Jesus, kasi siya ang ating Savior. Sa Hebrew, ang equivalent ng Jesus is Yeshua.
Yung Christ naman, ibig sabihin naman, ay anointed one. The Savior, the anointed one. So, nung nasa heaven pa si Jesus, nung hindi pa siya pinapanganak, hindi pa siya Savior nun, kundi kasama siya ni Almighty Father, the God din si Jesus Christ. Pero nung bumaba na siya dito sa lupa, nung pinanganak na siya, Emmanuel, God is with us. The Savior, the Anointed One, the King of Kings and the Lord of Lords, the High Priest, si Jesus na lahat, the Lamb of God. While all the people were listening, Jesus said to his disciples, "Beware of the teachers of the law." Sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga teachers ng batas or yung Mosaic law. They like to walk around in flowing robes and love to be greeted with respect in the marketplaces. Gustong-gusto nila ng accolades. Mayayabang sila, sabi ni Jesus Christ. Gusto nilang ina-acknowledge sila ng mga tao. Gusto nang sikat sila. Sabi ni Jesus Christ. So, ayaw ni Jesus Christ ng mga taong ganon na mga gusto sikat, pasikat. Ang gusto ni Jesus Christ, humble. Gaya ni Jesus Christ, humble siya. And have the most important seats in the synagogues. Gusto ng importansya ng mga teachers of the law. And the places of honor at the banquets. Gusto nila laging maganda ang kanilang pwesto. Titingala sila ng tao. Yun ang gusto ng mga teachers of the law, sabi ni Jesus. They devour widows' houses and for a show, make lengthy prayers. These men will be punished. These men will be punished most severely. Malaki ang kanilang parusa sa mga taong nananamantala ng mga taong marginalized, nananamantala ng mga taong naaapi, nananamantala ng mga taong mahihirap, ng walang mga makapitan, nananamantala ng mga taong vulnerable. Sabi ni Jesus Christ. Kaya itong they devour widows' houses. Nagpupunta sila sa mga bahay ng mga vulnerable people. At nagpapakitang tao na kunyari, nagdadasal, kunyari mahaba ang dasal nila. Kasi pag nagpupunta sila sa mga vulnerable people, nagdadasal sila ng mahaba, ina-expect nila na magbibigay sila sa kanila ng kabayaran ang mga vulnerable people, yung mga marginalized. Ay may kapalit na kabayaran to, magpunta tayo ron, mag-pray tayo dun, pag-pray natin si brother, pag-pray natin si sister, magbibigay ng offering yon. Malaki ang kaparusahan naghihintay sa kanila, sabi ni Jesus. So kaya alam natin to, binabasahan natin. Nagbabasa ako ng Bible, binabasaan ko kayo ng Bible. Kaya Tagalog natin, yung sinasabi ni Jesus, kahit baliktad yung Tagalog ko, sana naintindihan ninyo, balik ko ang Tagalog ko. Kahit English ko, balik ko din, no? Sana yung pinagdadasal ko kay Almighty Father na maintindihan natin, maintindihan nyo yung salita ko. Sinishare ko sa inyo yung mga naiintindihan ko, na pinapaintindi sa akin ni Almighty Father. Nasasaktan din ako, no? Sa mga nababasa ko. Nag-struggle din ako sa mga nababasa ko. So kung kayo, nagkakaroon kayo ng nag-struggle kayo, napapaisip kayo, ako rin. Pero tatanggapin ko tong sinasabi ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ na nasa Bible. Kasi salita nila to eh. Hindi ko salita yung binabasa ko.
kay Jesus Christ to, kay Almighty Father to. Kaya binibigay ko sa kanila ang kapurihan, tinataas ko ang pangalan ni Almighty Father at ni Jesus Christ. Papasalamat ako sa kanila sa pagmamahal nila sa atin. Bigyan niya tayo ng pag-asa. Meron tayong aasahan in the future. Na hindi lang ito ang buhay na meron tayo sa mundo. Meron tayong mas may grandiose plan si Almighty Father para sa atin. Maging faithful lang tayo kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Panatilihin natin malinis yung damit natin. Alam niyo may mismong damit, di ba? Metaphor lang yun. Panatilihin natin malinis ang ating puso. Na dapat isip na inline dapat sa kagustuhan ni Almighty Father. Na mapasaya natin yung tatay natin. Di ba yung sa parable of the prodigal son? Yung lalaki doon, yung bunsong anak, kinuha niya lahat ng kanyang mana. Tapos nung naghirap na siya, bumalik siya sa tatay niya. Wala siyang dala-dala, di ba? Kahit ano, wala siyang dala-dala. Ano lang ang dala-dala ng prodigal son? Sarili niya. Yung kasalanan niya, inamin niya, dala-dala niya yung sarili niya. Wala siyang ibinigay kahit ano sa tatay niya. Ang binigay niya sa tatay niya, paghingi ng patawad, pagrespeto. Ganun ang gusto ni Almighty Father. Walang hinihingi sa atin si Almighty Father. Ang gusto lang ni Almighty Father, bumalik tayo sa Kanya. Respeto natin siya, tanggapin natin ang pagkakamali natin ng magpakumbaba. Yun ang gusto ni Almighty Father. Walang kinukuha sa atin si Almighty Father ng kahit na ano. Na mga material possessions, walang hinihingi si Almighty Father na gano'n. Dahil mas importante kay Almighty Father tayo. Kaya lang tayo nang share sa mga tao dahil yun na lang yung effect ng pagmamahal ni Almighty Father na i-share natin sa kapwa-tao natin. God loves us all so much. Thank you.